Okay, good evening everyone and welcome to our team. And salamat sa participation niyo Ate G and Miriam. And tonight, we will have a very good and timely presentation. So kung may mga question kayo along the way, i-chat, wag niyong i-chat. Mag-unmute lang kayo and then talk to me kasi mahirap i-ano yung presentation while chatting. So, pero pwede naman. Okay, so ngayon, before we start, pwede nyo bang i-share a little bit kung kailan yung first stint nyo na nakapag-sell kayo or meron kayong mga ibinenta? Kasi nung ako, may share ko lang. Ang first stint ko na nagbenta ako ng something, anything, is nung ako'y grade 1. Nung ako'y grade 1. Kasi yung tiya ko, naggagawa siya ng mga candies, yung mga sampalok, ganyan. And then, kaming magpipinsan, may baon kami. Tapos, part nun, ibibenta namin sa school. So, yun yung first ever experience ko na nagtinda. So, kayo, ano yung first experience nyo? Sino? Unmute. Ako, hindi ko sure. Pero, parang ganun din. Pero I think I'm, maybe around grade 3 na siguro ako noon na hindi ko alam sa ibang lugar, pero doon sa amin, sa probinsya namin, uso yung mga candies or mga sweets, parang mga pastillas or something na nabibili mo siya parang 2 pesos pa nun per pack na gano'n, pero marami na yung nasa loob. Yung mga ube or pastillas, mga gano'n. Basta iba-ibang flavor siya na yun din, ibibenta mo sa mga klase mo na ewan ko, hindi ko alam kung magkano mga benta, pero parang noon kasi may 25 centavos pa or parang gano'n. So, pero lang yun, parang hindi talaga ako yung nag-initiate. So, parang lang kami mga friends ba na, bili ka niyan, bili ako nito, ganyan. Tapos, benta natin mga klase mo. Parang mga joint, lang. Yun yung naalala ko. Pero, after that, parang wala na. Parang nakatuwaan lang, gano'n. Okay. Thank you, Ate G. Si Miriam, kailan mo na-experience? Sa akin, tandang-tanda ko, ate. Para kasi uso yun dito sa atin sa Pilipinas, no? Nagdadala tayo ng parang canteen sa loob ng classroom. Nung grade 4 ako, tandang-tanda ko. Kasi, yung nanay ko po, nagtatrabaho siya sa palengke sa Kadiwa. Ang mga tinitinda niya, rambutan, mangga, avocado, mga ganyan. So, para magkabaon ako, madagdagan yung baon ko, nagdadala ko ng rambutan, tinitinda ko dun sa loob ng ng classroom namin. Pero marami na pong nagtitinda nun. May mga mangga na dala kasi mas mga parang probinsya din to na type eh. So, ganun yung mga tindahan, ganun yung mga tinitinda namin dati. Okay, thank you, Miriam. Ano pala, Jel, meron din ako naalala. Ito talaga, clear na sa isip ko. Kasi, naalala ko, mga grade 5, grade 6. Maraming tanim na gulay yung parents ko. So, may time na pinagbenta niya kami ng mga gulay. At hiyang-hiya kami ng kapatid ko. Ito na yung talagang sure talaga na naalala ko na. Hiyang-hiya kami ng kapatid ko. Tapos, kasi syempre, neighborhood mo yun. So, may mga may kapitbahay mo lang yung crush mo, ganyan. Ayaw pumunta doon sa area na yun kasi makikita ka nyo na magbebenta ka, parang gano'n. So, iiwasan mo yung parte na yun, tapos pumunta ka sa ibang lugar. Pero, naalala ko, naubos din naman namin. Pero parang, yung hiya kami nung kapatid ko nung time na yun, nung nagbebenta kami ng mga gulay doon lang sa lang namin yun, sa barangay lang namin. Elementary days namin. Wow. Real na real talaga yon. So ngayon, another question. Thank you for sharing. Actually, ang experience na to, may contribution yan siya sa pag-uusap natin ngayon. Ano naman, halimbawa, kapag pumasok kayo sa mall,
ano yung nafe-feel nyo pag nilalapitan kayo ng sales lady or salesman habang nasa mall? Sino mauna? Natatakot. Ako ate. Ano, sige. Pag nilalapitan ako, natatakot talaga. Ano yung iniisip mo agad? Kasi baka pilitin ako na bilhin yung yung isang doon item. Wala naman akong pera lagi pa napasok sa mall, natingin lang ako. Kaya hindi ko talaga lumalapit. Kapag may sales lady na napapalapit, umaalis na ako. Kasi baka sabihin, sige na Ning, bili na. Wala naman po talaga ako mambili. So, masasayang lang yung oras nila sa akin. Okay. Thank you, Miriam. Very on point. Sige, Ate G, anong nafe-feel mo pag ina-approach ka like, credit card, ma'am, or bahay, ma'am, mga ganun. Kanina lang may tumawag sa akin na bangko nag-offer din ng cash advance daw sa credit card. Anyway, so ako ganun din. Pero kung minsan, kapag sure ka na may bibilhin ka, feeling confident ka na di ba, na ay, anong nahanap, di ba sa Pinas, hanap niyo ma'am, ganyan. Ayun, ka talaga na, ay, naghanap ako ng ganito, ganyan. Pero pag ang plano mo lang is mag-window shopping, ay, wala po. Gano'n na. Tapos, lalakad ka na palayo na gano'n, di ba? Ayun. Very good experience. Kasi, pag ako din, napapapasyal ng mall, lalo na yung mga credit card, nandun nakaabang sa entrance. Ma'am, nahabulin ka. May credit card ka na. May credit card na. Ganyan. So, sabi ko, hindi, wala. Hindi ko na kailangan. Sabi, tapos, bibilisan ko na ng lakad. So, yun. So, anyway, bakit natin pag-uusapan yung mga ganitong experience? Meron tong impact sa atin kasi we are actually socially conditioned sa mga TV, sa mga media or film na napapanood natin on how we perceive ang mga sales professionals or how we see them. Kasi, and most of them are seen negatively. Most of them are perceived in a negative way. Kaya maraming, ay, benta-benta. Hindi ko kaya yan. Hindi ko linya yan. Yung mga ganun. Kasi actually, it's not because hindi nila kaya or hindi nila linya. Because sellers are perceived negatively by our society. And we will find out kung bakit. Yan. And how to be a wow seller. Ayan. How to be a smart seller. Ayan. So yung pag-uusapan natin tonight. Okay, ready na ba kayo? Ready? I'll share my screen again. Ayan. Okay. So tonight, saan yung ating pang slideshow view? So, pinipare ko talaga to para sa atin tonight. And you can take down notes habang nag-present ako so that next time, kayo naman yung magpe-present nito. Hindi for walang pressure. But actually, this will be your orientation on how to share this also sa iba. Kasi we are all in sales. Dito sa business ng Usana, we are all in sales. So kahit na wala tayo sa Usana, actually we are all in sales. Yan. So ano yung pag-uusapan natin tonight? Maikli lang naman. We will talk about the following. First, we are all in sales. We will discuss kung ano yung dahilan, and then 5 characteristics of a wow seller. Ayan. Ano yung mga characteristic na ako, hindi pa ako ganun. So, I have to really have a disclaimer. Kailangan ko pa siyang i-practice din. But while practicing, I want to share it na. Kasi para rin ma-encourage din tayo on how to do it. And then, ano yung 4 golden rules of selling? So, meron palang 4 golden rules. So, narinig niyo na ba yon? I don't know, Ate G, kung nabasa mo na yung book na shinare ko sa inyo.
Ayun. Later, you can read this naman sa reference na i-share ko. And then, yung psychological principles in selling. So, kaya pala, I enjoy yung pagiging seller or business entrepreneur kasi there's so much psychology behind sa profession na ito. And if you are not interested sa pagiging sa mga psychology, mga ganyan, medyo parang absurd or weird para siya sa'yo. And then, ano yung dapat gawin ng prospecting and setting an appointment. And then, lastly, kung paano i-overcome yung mga common objections and closing the sale. Yan. So, ready na? Okay, ready na. So, we are all in sales now. Bakit? Why do you think so? Bakit lahat? Yung iba pastor, yung iba engineer, hindi naman yung nagsisell. Sige nga. Actually, dun sa nabasa kong book, whether we are not directly involved in sales, we are all in sales. Bakit? Kasi sales is about influencing and moving people into action or influencing people to do an action. Ayan. So, for example, you're a mom. I'm influencing my child. So, yun yung ginagawa ko araw-araw. Araw-araw, sinasabihan ko yung anak ko, anak, maligo ka na. Ayan. Anak, hugasan mo yung pinagkainan mo or ligpitin mo yung kinalat mong laruan. O kaya kung teacher ka or estudyante ka, meron kayong group activity and then yung classmate mo hindi nagpa-participate, you are also influencing that person na mag-participate. So actually, we are all in sales. Kahit nga mga pastor. Kasi sila, kala nila hindi sila nagsisell. Actually, they are selling religion. They are selling salvation or beliefs na paniniwala or certain doctrines or mga rules on how to live life. Yan. So we are all sales people. Whether we are an engineer or a doctor, actually we are influencing and moving people to do certain action. Agree or disagree? Yeah, if I may add, Del, sige. Siguro hindi pa naman nasubukan din ni Miriam dahil nag-aaral pa nga siya. Pero sa mga interviews, the very thing that you're doing is selling yourself. So kasi yun yung unang-unang sasabihin nila, tatanong nila sa'yo na, what is your, why do you think we have to hire you and not others? What advantage you have against others? Parang ganon. So you really have to find the right words para, yun nga, maibenta mo yung sarili mo sa kanila. kanila. Exactly. Ano, Miriam? Agree ka ba o disagree? Agree ako, ate siya. Agree. Yes. So, kaya maraming mga tao, once na i-invite nyo sila sa business, uy, mag-business tayo. Ay, benta-benta yan. Hindi ako marunong dyan. Actually, what they are actually saying is, ayaw kong nare-reject. Ayaw kong makareceive ng objection. Ayaw kong mapahiya. I don't want to be belittled by other people. So, that's the root cause or the main reason kung bakit ayaw nila yung benta-benta. But in reality, when you ask them, ano yung trabaho mo? Anong ginagawa mo? Yun. So, it boils down to their belief. Kung ano talagang paniniwala nila. So, actually, this is the good thing and the good part. Selling is an art. So, yan. Kaya lang naman siya nababahira ng mga negativity. Tulad ng nasabi nyo kanina, tinatakbuhan nyo yung mga seller dahil there's no art dun sa walang ka-art na ginagawa nila yung profesyon ng selling. Kaya nagiging ganon, di ba? So actually, selling is an art. Anyone can master the art. So nobody was born with it. Nobody was born a seller. So pinapag-aralan or pinapractice. So we cultivate and practice.
practice yung mga skills. And tonight, maswerte tayo dahil I have summarized the whole book for you. Imagine na. Yung isang libro, inupo ko siya, binasa ko siya ng one day, like half day lang yata, half day, and then ito na yung PowerPoint. So, para ako nag-dissertation. Thesis ko ba to? O kayo na mag-judge. So, selling is an art. So, ngayon, ano ba yung dahilan kung bakit maraming ayaw sa selling? First, it is seldom taught in school or in our homes. Bakit? Kasi we are brought up na uy, mag-aral ka mabuti, anak. Like me. Sabi ng tatay ko, ng nanay, ng parents ko, sabi, mag-aral kayong mabuti, anak. Kasi gusto ko magkaroon kayo ng magandang trabaho. Magkaroon kayo ng mataas na posisyon. So it is never, talaga, na parang ini-inculcate lalo na sa Filipino families. Unlike sa ibang culture, like Chinese culture, talagang they are given an opportunity. But for us, as Filipinos, kasi tayo tawag dito, American system yung education natin. And parehong-pareho din yung mga mindset ng mga Americans na they are taught to be employees. Ayan. They are taught in college. Miriam, nakaka-relate ka ba? Kasi you are still in college. Opo. Halos lahat ng mga teachers never experienced any selling or a business na meron sila. But actually, sa mga Jews or family na mga Hebrew families, para sa kanila, yung hindi daw marunong mag-trade, yung mag-trade is a crime sa kanila. May nabasa ako na sa Sabbath School lesson na if a Jew or a girl or a boy of a Jew family never taught on how to trade, ibig sabihin mag-business or gumawa ng isang negosyo or pangkabuhayan, it is candidate for a crime yung mga ganong bata or kabataan. So, that's the first reason. Selling is not perceived positively in our society kasi nga sa mga palabas, sa mga film, sa mga nakikita natin sa media. At saka ngayon, talamak yung mga online seller. Di ba? Online selling here and there. Sa Facebook, sa tawag dito, yung mga nakapost sa social media. Di ba? Naiinis ka minsan na puro bili na kayo, buy now, ganyan. Puro ganun yung mga nakapost. Kaya minsan, pag nakita mo yung pangalan pa lang, ini-skip mo na, di ba? Parang, ano ba itong mga to? Puro kahit ano na lang, benenta. So, yung mga ganon. Kaya parang sa atin, nakakainis, nakakayamot, yung mga ganon. So, it is really conditioned like that. And negative yung experience ng mga customer, lalo na yung mga, alam mo yun, yung very, yung greedy, yung tawag dito, nagte-take advantage ng mga seller. Yan. So now, what are the smart strategies to sell? Kasi we don't want to be a bad salesperson. We want to have a good characteristic ng pagiging seller. First, kailangan magkaroon tayo ng, sabi nila, yung pagkakaintindi at pag-practice natin ng maayos na pag-train ng mga sales strategies, applicable din siya sa social and public life. Kapag daw marunong ka na mag-sell, like you really know how to influence people, you can use these same strategies in your own personal and public life. So, diba? So, 2 birds or 3 birds in one stone yung gagawin natin ngayon. So, you really have to invest on your time. Bakit kailangan natin itong ma-practice and ma-master? So, very important siya. Kahit anong profession, kung anong merong profession tayo ngayon. And we have to be a graceful persuader. Graceful. So, ibig sabihin, hindi namimilit.
hindi tayo pushy, ganyan. So, we are graceful, but we are also persuading. Yan. Kailangan pa rin yon yung part na persuasion. And then, we have to provide a win-win solution dun sa client natin. Hindi para lang makuha yung pera niya, yung mga ganun. But we need to provide a clear value. So, yun yung kailangan nating mamaya ma-share ko yun. Solving a problem. So, we are solving a problem na emphasize na ito sa mga trainings before, and we have to create a desired feeling. So, parang i-stimulate mo yung feeling na, I really like that. Parang, ay, gusto ko yan. Para yan sa akin. Parang ganun, you are the facilitator to create a desired feeling para makuha niya yung need niya or yung gusto niya. And then, the most important is, we have to reinvent the way you sell. Yun. And yun yung emphasis natin tonight. How to reinvent ourselves. Okay? Agree? So, merong 5 characteristics of a wow seller. Wow, ano kaya yon? Sige nga, guess muna before I share it. Ate G and Miriam, ano kaya sa tingin nyo one of the characteristic ng a wow seller? Nakakabenta, syempre. Okay? Si Miriam, ano yung a wow seller? Characteristic hindi siya result. It's a persona. Kung ano yung character niya. Ayan. Pag, effective, kapag magaling mag-persuade. Sige. Okay. So, selling is a skill and it can be learned. So, ngayon, kung ano man yung mga skills na yon, we have to understand them. First, kailangan muna nating maintindihan ano ba yung dapat na approach, ano dapat yung attitude, and yung mindset ng isang salesperson. And dito sa pag-aaralan natin, 80% yung mindset. Ibig sabihin, manggagaling talaga yun sa mind or sa belief system natin. And 20% lang yung attitude or yung skills. Dun sa 20% is skills. Mindset and attitude. And then 20% yung skills. Ayan. So, first characteristic is self-confidence. So, very important ito. Ito yung pinakang number 1 dahil it is, pinapakita natin na we avoid, taking it personally. Yun. So, sa experience ko, 2 years na ako almost sa pagsisell, full-time, hindi naman full-time, like part-time. Yung mga nagno-know sa akin, I usually take it as, they say it not because of me, but dun sa opportunity or sa product. So, I don't take it personally. Yung halimbawa, ayoko yung gel, wala akong time, mga ganyan, or hindi yan para sa akin. So, mga ganon. So, sabi ko, probably it's not yet the best time for her. Kaya, hindi ko siya tinitake personally. Second is believe in yourself. So, kailangan mo talaga to kasi kung ikaw mismo, kulang ka pa sa kumpiyansa sa sarili, mahihirapan ka persuade din ng iba na maniwala din sila sa sinasabi mo. So, I really want to encourage na have confidence sa sarili. And then, we have to use appropriate body language. Especially when we are talking in yung ganito, yung nakikita niya tayo, or tayo magkasama, or face-to-face. So, it means we show sa ating body language na we really have high confidence sa ating sarili. Okay. Sandali, kukunin ko lang yung aking charger kasi malulubat yata ito. Wait lang.
Ayan. Sorry sa interruption. Okay, next is the ability to influence. So, yan yung isa sa mga characteristic. So, a good influencer. So, ano ba yung a good influencer? First is, we have to, remember, yung pag-i-influence natin, we should not focus too much dun sa features ng product. Halimbawa, cell essentials. 13 vitamins, intelligence technology, meron siyang olive oil extract, meron siyang mga herbs, ganyan. So, we should not focus on those features. Mas magiging influential siya or pag yung benefits, yung finocus natin. So, for example, cell essential will help promote yung nourishment and protection and repair ng ating mga cells. So, yun. Tapos, it will help support yung bones, yung brain, yung eye, yung blood vessels. So, yung buong part ng katawan natin, total health ng katawan natin will be supported. So, ganun siya. So, instead of focusing dun sa features, ita-translate natin yung features na yun dun sa benefits. So, what's in it for me? Ganun yung laging principle na inaano natin in influencing the person na kinakausap natin. And then, we have to leverage sa emotion. Ibig sabihin, yung mga tao kasi, ay, ang ganda-ganda nitong damit. Ay, bagay yung kulay. Ang ganda. So, they are deciding based dun sa kung ano yung feel nila, yung napi-feel nila dun sa product. Hindi dun sa kung ano yung anong facts dun sa product. So, but they will tell, pag nabili na nila yun, i-justify din nila yun. Ay, kung good quality yung yung product, ganyan. So, parang may backup din siya ng mga facts, but they are influenced actually because of the emotion. And as a seller, we have to influence them and leverage emotion. And then, they have to feel great with the product. So, katulad nung product natin, skincare or yung mga nutritional supplements or yung health and yung freedom, yung time, yung opportunity, they have to feel great. Uy, mababago yung buhay mo pag ito yung naging negosyo mo or ito yung naging passive income mo in the future. Or masasave yung time mo, magkakaroon ka ng mas quality time sa loved ones mo. Once na ito yung kinuha mong opportunity. Ayan, clear naman? Ayan. Number 3 is yung superior listening skills. So, kasi minsan, yung mga seller, sobrang saya na nila na i-share yung product. Sobrang hindi na sila nakapag-ask kung ano ba talaga yung need ng kinakausap nila. Ayan. They have the gift of ang tawag dito? Gift of the give. Tama ba yung spelling ko dyan? Gift of the gab, sabi doon. But they are impactful speaker, but seldom care to listen. That's the problem. So, share ka ng share. Hindi mo pala alam na, iba pala yung hinahanap niya. Ang gusto pala niya yung opportunity. Share ka ng share ng product or share ka ng share about dun sa Usana na mga supplements. Pero ang gusto pala niya yung paano kumita. So, yun, we have to really find it out kung paano by asking questions. Yan. Number 4 is rapport building. So, we need to establish first yung ating rapport. Hindi naman kailangan sobrang close nyo na. Like, friendship na kayo bago ka magbenta. Hindi naman. So, we have to strike the balance na you have already gained their trust by showing na I am one of you. I belong to the same community. Nakakaintindi ako or naiintindihan ko yung kung saan ka nanggaling and yung root mo and we came from the same background, ganyan, or college, or high school,
or relative, mga ganon. That's why it's very important to tap on your warm market. So, mga ano nyo pa, family and friends. Kasi they are, kampante na ba sa inyo. Kilala ka na nila. And we have a strong network of satisfied buyers. Katulad nung isang araw, si Pastor John Tolentino, yung kapatid ni Pastor Bry, kilala mo? Tumawag siya. Jel, sabi niya gano'n. Pili ako ng cell essential, sabi niya gano'n. Oo ba, Pastor? Paano mo nalaman na nagtitinda ako ng cell essential? Sabi ko gano'n. Eh, kay Ate Leng, okay. Oo, nakita ko kay Ate Leng na may cell essential sa bahay nila. And I tried it. Tapos, sinabi niya, ni-refer niya daw sa akin. Sabi ni Ate Leng, bumili ka kay Jen. Tapos, nung nakaraang linggo, meron na naman siyang sinabi, ay, Jel, bibili ako ng cell essentials. Sabi niya, ano yun? Para sa'yo? Hindi, para yun sa kaibigan ko. Ni-refer kita, sabi niya. Oh, thank you Thank you, Pastor. Tapos, bumili na naman siya. So, ang point ko dun is, we have to create a strong network of satisfied buyers. Yun. Tapos, nanghingi siya. Pahingi naman akong discount. Sige, discount lang pala. Sige, ayan. So, ganun yung natin. We make those connections. And then lastly, yung pinaka-importante is self-motivation. Kasi, unlike employee, wala kang boss dito. You have no employer. Hindi ako boss dito. Taga-share lang ako. Taga-share lang ako ng mga information, na anong natututunan ko, nalalaman ko, kasi I really want to duplicate myself. Gusto ko yung mind ko na ida-download ko rin sa inyo. And we have to grow, learn, and invest in our skills. Kasi importante yun sa business na ito. The more na we grow, the more na we develop ourselves, mas magiging madali sa atin gawin yung business. Kasi we are professional. Parang katulad ng teacher or accounting. If we are confident dun sa mga natutunan natin sa school, we can apply it effectively sa workplace. So, unlike sa selling, wala kasing school. Walang school or a school of selling, school of sales. Siguro sa mga MBA program, mga ganun. Pero hindi siya ganun. So, hindi siya ganun yung mga tinuturo. But in here, personal yung, parang intrinsic yung ating motivation. Nobody will really help you except your own self. So ako, hindi ako maasa sa mga mentors, but I really appreciate them na nililink nila tayo sa mga opportunity ng mga trainings, sa mga events, ganyan. But we have to really be the owner ng ating growth. And then we have to reinvent ourselves and let be the product of the product. So kung, for example, we are selling health and happiness, we have to show na we have health and happiness. Kasi mahirap maging convincing kung tayo mismo we don't have that. Mahirap siyang i-promote. And then be updated on your product and even to our competitors. Kasi yung mga competitors natin napakadami. Maraming nagtitinda ng mga katulad din ng ginagawa natin. So we really have to be updated and to make sure that we reinvent ourselves. Kumbaga sa YouTube at sa Facebook Watch, millions yung merong mga Facebook page. So what is it that is unique from us na kumbaga mag-stand out tayo among the rest. So yun yung kailangan nating i-reinvent. And meron tayong value adding para sa kanila. Okay, to recap, ito yung 5. Self-confidence, ability to influence, superior listening skills, rapport building, and self-motivation. So, dapat, kung alin man dun sa mga karakteristik na yan, pagbutihin pa natin and
let's grow our confidence, our ability to influence, and our connection to other people, and self-motivation. So naman, let's proceed. Ano yung 4 na rules ng selling? So before I proceed, ano yung sa tingin nyo? Sige, quiz muna. Quiz muna before presentation. Ano, Ate G, Miriam? Magbigay kayo ng guess. Unmute. Ano sa tingin nyo? Golden rule, selling. Feeling ko po yung isa, don't be discouraged. Okay, sige. Ate G. Bakit parang parehas ang dating sa akin? Parang siguro believing in what you sell. Okay? Sige. So, let's see kung mababanggit natin yung ilan dun sa mga nasabi niyo. Okay. So, ang first golden rule is help your prospect buy. Yan. So, we have to help them. We have to hold their hand and help them achieve on what they really are looking for. And we have to add a clear value in their life. For example, may kausap ka and ka-chat mo siya or tinawagan mo siya. You have to really show kung ano yung gusto mong ma-meet na need sa buhay niya. So before we even know, we have to ask. Kasi we cannot know unless we ask. We have to really ask kung ano ba yung hinahanap niya, ano yung kailangan niya. So, for example, may kausap ako nung nakaraan. Nalimutan namin na i-ask kung ano yung pangarap niya. So, dumiretso na kami dun sa presentation. So, sabi, nung pagkatapos ng presentation, hala, bakit hindi natin naitanong, ano pala yung gusto niya nga pala sa buhay? Tapos, napatawa na lang kami. Sabi, oo nga, nalimutan nating itanong. Kasi sobrang excitement, i-share yung opportunity and yung business. Nalimutan na, paano mo i-connect yung business, yung health, yung product dun sa need niya. So, we really need to make an assessment first. So, yun. That's why rapport building comes into play dun sa first connection nyo is para kang consultant. Parang ganon. So, you become the consultant. You put him or her first. Dapat hahanapin mo muna, ano ba talaga yung gusto niya sa buhay? So, ano ba talaga ang hinahanap niya? Anong concern niya? For example, yung in-law ko. Yung in-law ko kasi, hindi yan sila believer before sa pagtitik ng product. Pero nung paulit-ulit kong sinishare sa kanila, alam mo, mami, ganito, may mga nag-take ng product, umayos yung health nila, matanda na sila, pero ngayon, 80 years old na sila, pero ano pa rin, yung maayos yung pakiramdam nila, wala na yung mga sakit-sakit nila. Tapos, dahil nga may need si mami na very important dun sa health niya, which is yung kanyang lungs. Dahil dun sa clear need na yun, napa-order siya. Sabi niya, sige na nga, bigyan mo ako niyan. Sabi niya, mag-send ka ng ganito karaming vitamins kasi gusto kong gumaling. Ayoko magpa-opera. Yung mga ganon. So, we really have to make research, or hindi naman research na bonggang-bonggang research. Tatanungin lang, ano bang nararamdaman mo ngayon, family mo, yung finances nyo. So, more on that, kung paano siya tatanungin. And then, we have to show respect. Kaya tayo siguro, minsan, ayaw natin kausap yung mga seller kasi mapushy sila. So, ito, we have to show respect and concern of their needs. So, for example, nakuha mo na yung trust nila and they are willing to open to you kasi friend naman kayo or family naman kayo. And
it's really important na we have to respect yun. Wag natin silang i-judge. Yan. And then, we have to be a buying guide or a consultant. Oh, ito yung mga pwede mong gawin. Oh, ito yung pwede mong bilhin or pwede mong i-option na pwede ka magsimula. So, parang ikaw, hindi mo nilalagay yung sarili mo na, sige na, bumili ka na kasi magkaka-points ako. Masyadong selfish yung motivation. So, kasi may mga ganun, di ba? Hindi, whether we know them or kung sino man yung mga ganun. Sige na, pangbili ko lang ng bigas. Mga ganun. Kasi may mga, nung time ng pandemic, yung hanggang ngayon, may mga seller na nangangatok ng bahay. Tapos, binobombard nila yung mga homeowners. Ma'am! Sisigaw sila ng malakas. Ma'am! Gulay! Prutas! Ganyan sila. Tapos, sigaw ng sigaw dun sa gate. Halos, anuhin nila yung gate. Kumbaga, bugbugin na nila sa ang ingay. Tapos, sabi ng kapitbahay ko, kasi dati kami sa may apartment, alam mo, hindi talaga ako lumalabas. Sabi na gano'n, bakit? Ay, naku, ang kulit nung seller. Sabi gano'n. Tapos yung, mga tinda niya, nandadaya siya. Puro mga bulok, yung mga nasa ilalim, mga may sira, ganyan. Hindi maganda yung quality. So, we have to be a good, we have to really help. And then have a respectful, thoughtful, and helpful approach. So, the key word here is help. So, we are doing them a favor. We are doing them a service. We are providing them options. And whatever is their choice or result nung ating share sa kanila, bahala sila. Kasi kanila namang choice yun. But the most important is na i-share natin kung anong pwedeng makatulong sa buhay nila. Sa health man nila yan, sa finances nila. Okay? Agree? That's number 1. Help your prospect buy. Okay? Hold them in their hand. Number 2, be likable and affable. Ayan. So, ang kasabihan na to is buyers like you first before they like the product. So, kaya talaga ini-emphasize, lalo na sa business natin, na we have to be the product of the product. Kasi, mahirap mang-convince kung mismo tayo sakitin. Hindi natin maipe-present yung sarili natin na masaya or masigla. Kasi, mauuna yun bago yung product kung ano man yung ino-offer natin. Yun. Sana nagugustuhan nyo ako. Oh my God. Baka mamaya, i-mute ko na yan si Jan. Isisinsound ko na yan. Mga ganon. So, ayaw ko ng ganon. So, I really have to strike the balance nung ile-leverage natin yung social media natin. Kaya wag talaga tayong magpo-post ng any negative na mga post. Kasi, lalo na yung mga negative na mga drama, yung mga drama, yung mga tungkol sa ibang tao na naninira or mga news na walang, alam mo yun, yung parang walang kinamalayan sa buhay natin. So, yun, we have to leverage yung social media kasi doon tayo unang nadjudge. And then, we have to establish trust. So, we have to establish trust by ensuring na mapapagkatiwalaan talaga tong taong to. Yung reputation is very important. Yan. And yung personality natin and yung attitude. So, very important. Kasi, kahit pa anong ganda nung sales essentials or nung mga product or mga opportunity ng USANA, but hindi nila nakikita yung ating character na likable and affable, hindi rin sila sa atin mag-join or bibili. And then we have to make them comfortable and reassured. O makakampante sila. Yan. Explanatory. Trustworthy, friendly, and considerate. And
most importantly is mirroring. Ano ba yung mirroring? For example, na-share ko na to kay Ate Z. Yung mirroring is parang hindi mo naman siya iniinsulto, but you are mimicking the person. Kung paano siya magsalita, or the way siya umupo, or kung halimbawa umiinom siya, iinom ka rin. Kasi psychologically, people are more tend to trust other person kapag halos pareho yung ginagawa nila. Katulad nung nasabi ko nga, alos yung parang meron silang kampante ako sa taong do kasi parang feel at home ako sa kanya. Parang gano'n. Yun. So that's number 2 rule. Number 3 is be honest and ethical. So lalo na dito sa mga nutritional supplements. Ini-emphasize sa atin ni Usana, number 1, we have to make sure that our product should never be promoted to customers as a way to cure, treat, prevent, diagnose, or mitigate the symptoms of any disease, except when specifically indicated in the Usana product catalog. So, kung ano lang yung nasa catalog, kung ano yung nandun sa guide, yun lang yung sasabihin natin. Hindi natin siya pwedeng i-claim, nakakagaling to ng cancer, nakakagaling to ng diabetes or ng high blood. Hindi. Kasi it's a drug claim. So, yun yung ethics ng Usana. Ito, galing to sa Usana. Number 2 is, do not associate or combine or reference Usana products with any reference to other measures that help prevent COVID-19. So, like for example, hand washing, hand sanitizer, social distancing, as these claims might be viewed as drug claims. So, yan, lalong-lalo na sa COVID. Wag natin siyang i-link. So, ano ba yung mga sample? So, number 3 rule is, do not post in your social media anything that contains pictures associated with the coronavirus. Like yung mga mask or yung coronavirus picture. These pictures are implied claims because they reference the virus. For example, nakamask tayo, tapos meron tayong post about Usana. So, hindi pwede. So, ito yung mga sample ng mga chat. You can read naman to later. And then, number 4, last is, know your product inside out. Ayan. So, yung very important dito is, ano ba talaga yung pinopromote natin? Ano ba talaga yung binibenta natin? Is it vitamins? Actually, hindi. Hindi vitamins. Ang tinitinda natin is health. We are promoting health. We are promoting happiness. We are promoting time freedom. We are promoting passive income and dreams. So, yun yung mga binibenta natin. Yung mga vitamins, they are just a means or a tool para magkaroon sila ng healthier self or healthier life. And yun din yung parang magkaroon sila ng business. But more than that, ang talagang binibenta natin sa business na to is yung lifestyle. The lifestyle of Usana. So, kaya pag nag-focus lang tayo sa vitamins, very limiting yon. Very limiting yung ganong approach. We really have to package it in a way na people will really like and desire health, time freedom, passive income, and dreams. And we can learn naman itong mga ito sa mga guide na sinishare natin. Hi Grace, welcome! Yan. Hello ma'am. Ayan, habol na habol talaga. So, mapapakinggan mo naman yung previous presentation, naka-record siya. I-share ko sa iyo, sa ating team. Okay. Sige po. So, the number 4 rule is know your product inside out. So, kahit ano pang mangyari, wag kayong mag-a-attempt na mag-present
na hindi nyo pa nauunawaan talaga yung product. Kasi pag once na tinanong kayo or merong something na technical or hindi nyo pa siya masyadong naiintindihan, so you will put yourself in trouble. So, very important na bago tayo sumabak sa gera, sa gera talaga, is equip ka rin sa knowledge. And I encourage na mabasa tong product information guide from cover to cover. Ayan, binasa ko na yan mga ilang beses na. 3, 4, 5, kahit ilang beses. Tapos itong compensation plan, ayan. Tapos meron tayong book niyan, compensation plan. Meron din tayong YouTube ng USANA, yung USANA Philippines or USANA Hub. Tapos yung mga PowerPoint, itong mga videos na mga sinishare natin. So, we have to make sure na naintindihan natin yung ating pinagsasabi at pinag-share. So, balik tayo dun sa 4 na rules. 4 golden rules of selling. 1 is you have to help your prospect buy. 2, be likable and affable. 3, be honest and ethical. So, yung mga product claims, income claims. So, lagi tayong may mga ganun na we are not telling them. Dun sa income claims naman, wag din natin, pag halimbawa, mataas na yung income natin or even before na hindi pa tayo nagkaka-income ng malaki, we cannot say na, pwede ka mag-business ng USANA kahit natutulog. We cannot say that. Kasi we have to make them have the right expectation na ang USANA is also as same as the other business na kailangan binibuild. Hindi siya yung get rich quick na mga approach. And then we have to know your product inside out. And ang product nga natin, as I have mentioned earlier, they are not vitamins. Ang product natin is we are selling health, we are selling time freedom, we are selling passive income, and dreams. And so these are the things that we have to connect to the people na mga prospect natin. So, ano naman yung mga psychological principles in selling? May mga psychological. Sige, before I share, ano yung mga naisip nyo? Sige, nothing to lose. Miriam, nandiyan ka pa ba? Yes po. Sige. Any principle na naisip mo? Ano dapat ginagawa? Habang nag-iisip si Miriam, si Ate G. O kaya si Grace. Pinapahirapan ko ba kayo? It's alright. Anong naalala niyo sa psychology? Paano natin i-connect sa business? Ano nga ba? Sige, pass. Okay. So, what are the time-tested psychological principles? So, kailangan pala yung mga napag-aralan natin sa college, i-combine kasi alam niyo, na-realize ko na itong USANA business, kasi health yung background ko, public health, NBS Bio. So, wala akong ka-idea sa business. Hindi ako marunong sa mga ganyan. So, nag-aral ako sa AUP na zero knowledge ng business. And then, itong nag-USANA ako, doon ko pa lang siya napag-connect. Dito ko pa lang siya nagkaroon ng bigger picture. Ang business pala may psychology. Tapos yung business pala, pwede pala health. Kahit anong business, pwede pala. So, kasi ang nangyari sa atin nung college is departmentalized. Di ba? So, may business lang yung pinag-uusapan. Tapos, may psychology lang yung pinag-uusapan. May health, puro health. Pero hindi na-integrate. Hindi siya nagkaroon ng applied science. And we are so blessed kasi we are in the profession right now of selling profession. Now, we have to integrate lahat ng yon. Yung psychology, yung personal development, yung paano mag-manage ng business,
paano magkaroon ng knowledge about sa health. So, dito nyo lahat siya ma-appreciate. Dito nyo lahat ma-apply. Kasi hindi pwedeng isa lang yung alam natin. And we have to know at least the basic of everything. So, ito yung mga psychological principles. First, we have to understand na people are driven by emotions more than logic. So, emotions drive people to buy. Kaya pansinin nyo yung mga advertisement, hindi naman puro, bili na kayo, bili na kayo. Hindi naman ganun yung mga advertisement nila, di ba? Ang advertisement nila yung nanay na OFW, naghuhugas ng plato, tapos yung anak niyakap, tapos may mga drama, yung mga ganun. Tapos maiiyak ka kahit commercial. O kaya matatawa ka, or pwede tawag dito, maiiyak ka or mapapasayaw ka sa people. Sa people? Balik ka muna doon. So, people are really driven by their emotions. Sandali lang. Okay, next is facts backing emotions make it irresistible. So yung logic hindi rin pwedeng mawala kasi people are not buying naman illogically. Actually, they are also backed up by logic, by something that they can really trust, yung quality. Sandali lang. So, ayan. Sorry sa mga part ng buhay yan. So, people make egocentric and self-centered decisions. Ayan. Ano ba yan? Ano ba yan para sa akin? Although they are not saying naman sa'yo, but yun talaga yun. Yun yung hinahanap ng mga tao. And people look for a clear value. Nabanggit ko na nga kanina na para saan ba talaga yan? So, we have to really intrigue them na ito, kapag wala nito, you will lose something. Katulad ng halimbawa, cell-essentials. Pag hindi ka nag-take ng cell-essentials, I'm not sure yung nutrition mo is really complete. So, it is a way to bridge the nutrition gap. Yung nakakain natin sa buong maghapon, it's not really guaranteed kung 100% nakukuha natin yung mga need ng katawan natin. And then, stories versus statistics. So, we have to tell more stories. We have to tell more cases or yung mga personal experience. Like, pwede nating i-compare dun sa mga before and after, mga ganan. More than the statistics. Kasi people, hindi naman sila masyado sa number. So, mas gusto nila, nakikita nila, nabivisualize nila in a real person. And then, they do not present too many options. O, di ba, ang dami nating product. Like, for example, yung mga optimizers, wag mong i-bombard sila ng mga options na yun. You can share them na 1 or 2 product. And then, later, unti-unti, i-share mo yung, uy, meron pa kaming skincare or meron kaming ganitong opportunity, yung business. So, isa-isa. So, one at a time. And then, give favor. Yan, give favor. For example, free shipping. Ayan. Or free delivery. O kaya naman, uy, may freebie ka. May libre kang mask or may libre kang biscuit or something na pwede mong idagdag. Or you can give them favor. And then, have the customer's point of view. Hear it first. So, nabanggit ko na nga kanina. We have to put the customer as the hero of the selling story. So, sila talaga yung number 1 dun sa picture. So, we have to put their needs first. And then, we can identify yung mga types of buyers. Kasi may mga buyers na sobrang tipid, sobrang impulsive. So, we have to learn yung kanilang personality.
para alam mo kung paano sila mamomotivate. Halimbawa, matipid sila. Ayaw nilang gumagastos. And then they say, ay, dagdag gastos pa yan. Wala yan sa budget. You can tell them, actually, this can actually save your expenses to medical bills. Halimbawa, hindi sila mahilig mag-supplement. Sakitin naman. Palagi na hospital yung anak. O kaya laging gasto sa gamot. So sabi, actually, you can actually preserve yung health mo. And instead na magastos ka sa mga hospital bills, you can actually save your money. And even yung time mo. Hindi ka a-absent sa work. Hindi ka magkakaroon ng abala. Yung mga ganun. So kung ano yung concern nila, dun mo naman ipapasok yung motivation nila. Yan yung save. Gusto nila mag-save daw ng pera. Gastos daw yung vitamins. So, i-emphasize mo yung ano talaga yung masisave nila in reality. And then, you identify yung inoculation effect. Anong ibig sabihin nun? Limbawa, mas mura daw yung vitamins dun sa ibang brand. Ay, mas mura yung sa ganito, or sa Centrum. Let's say Centrum. Hindi nila na-realize na yung palang nasa Centrum ay hindi ganun karami. Or wala doon sa comparative guide yung book, na mas mababa pala yung rating niya. Kaya siya mas mura. Nakita mo, kung yung Cell Essentials, 17 pesos siya per tablet, pero mas madami siya. Kumbaga, kompleto siya. So, actually, nakamura pa. Compare kung yung sa Centrum, na iilan lang yung laman na dadagdagan mo rin ng ibang product. Kasi para makuha mo yung ibang antioxidants. So, yung mga ganon. Yung inoculation effect is, you will show them why your product is much better compared to the competitor na brand. Kung bakit siya mas swak dun sa value na pinopromote mo. And then, you have to introduce surprise element. Diba? Meron po pala kaming bonus. Ganyan. Anong bonus? For example, yung 10% discount po once nag-member kayo. So, you will add that yung an element of surprise. Para, sulit talaga pala to. So, ganon. And then, provide fast solutions. So, in this, sa solution is, halimbawa, mga tao kasi, gusto nila instant gratification. Sabi ko kasi dun kay Pastor Jan, si Ephraim, sabi niya, Jel, paano ba magkaroon ng malaking discount? Sabi niya ganun. Mag-member ka, tapos auto-order mo yung mga product. Sabi ko gano'n. Kailan ko pa marireceive? Next week, syempre, kasi 1 week before yun 1 week before, kailangan mag-auto-order ka. Hindi, kailangan ko na ngayon. O sige, di ganitong price. Di ba? So, they will prefer na magbayad ng mas malaki. Like, for example, 3.5. Sabi ko, 3.5 to pag dito ka bumili, pag sa akin ka bumili. Kung dun ka sa Yusana, 2.9 na lang. Di dun ka na sa Yusana. Next week pa yun. Pero kailangan ko na ngayon. Di 3.5 ka. So, ganon. Yeah, they want fast solutions. So, ganun talaga ang nature ng tao. So, yun. Itong mga psychology na to, actually, pahapyaw ko lang siya di-discuss. Pero kung maiintindihan natin yung psychology behind ng buying and selling, mas mag-i-enjoy tayong kausapin yung tao. Diba? So, na-gets nyo ba? Okay, let's move forward. So, ito na yung skills. Yung before na mga na-discuss natin is more on the mindset, more on the approach. Ito naman is ano yung technique, ano yung step-by-step na ginagawa. So, in our business, we need to really do prospecting. So, ano ba yung ibig sabihin ng prospecting? And set an appointment. So, what is prospecting? Sige nga. Ang prospecting kasi, minsan, ang dami mo ng beses narinig, pero hindi mo pa talaga siya na-apply.
So, kailangan i-apply natin siya. So, it is aligning their deepest fears and aspirations. So, di ba, nag-build na kayo ng rapport. Nagkaroon na kayo ng connection. So, nalaman mo na yung mga needs niya. And so, that time is you are aligning na yung opportunity and product doon sa kanyang fears and aspirations. And you have to build the rapport. That's the time you build yung FORM. So, emphasize ko ulit. Although nabanggit na to before. So, you have to ask them about their family, about their occupation, about their recreation, kung kailan sila may time off, and about money and your message. So, FORM. And most importantly, pag nagpo-prospect tayo, we can use naman different ways. Like, we can prospect by chatting or email or by calling. Yan. So, the main purpose is, why are we contacting them? So, we have to make it clear kung bakit natin siya kinakausap. So, the first step is to really ask the questions about FORM. Ask them what they need and what not they, and ano yung tawag din? And not what you offer right away. So, ask them what they need. Kasi may na-encounter ako, ibang company, hindi ko nababanggitin. Pagka-chat niya sa akin, "Hi, Jel, kumusta ka na? Ay, may product ako. Ganito. Ito, maganda to." So, hindi niya pa ako kinakamusta. Hindi pa niya ako natatanong kung anong ginagawa ko, busy ba ako, kung may kinakain ba ako, or may kausap ba ako. Binombard niya ako ng mga kung ano-anong information. So we have to avoid that. We have to ask them what they need. Make them the hero. Make them the, kumbaga, bida sa usapan. And the objective of the call. And what is the proposition? What is the proposition na, ang sabi dito? And ask questions. So actually, the key here is you really have to ask questions. Yun lang. Ask questions a lot. And then not selling during that stage. And you are just pre-qualifying them. Anong ibig sabihin nun? When you are pre-qualifying, ito yung MANN. Meron kang ideal profile ng isang customer. Kasi hindi lahat bibili. Hindi lahat mag-join. So you have to make an ideal customer profile. For example, siya ay isang worker or isang empleyado na tama-tama lang yung sweldo, na naghahanap ng other opportunity para sa kanyang future, sa kanyang mga anak, and they have the capacity to do the business or may qualifications ng So, yun yung pre-qualification. Kasi may mga people na ayaw mong masayang yung oras mo. Halimbawa, hindi naman sa minamaliit natin yung mga ibang tao. But, like for example, basurero, o yung mga ganun. So, although may mga pwede din naman, kaso lang parang ang long shot, di ba? So, gusto mo ba na maubos yung oras mo na mag-convince? Compare dun sa mga willing naman, na pwede naman sila agad na mag-step up. Yun, nagets nyo? Kasi, it's a numbers game eh. Hindi naman natin pwedeng isingit lahat yung kung ayaw talaga eh. Hindi talaga natin siya pwedeng pagtuunan. And then, we have to ask for referrals. Halimbawa, may kausap ako nung isang araw. Sabi ko, tita ko siya. Nasa US. Sabi niya, ano lang kasi ako eh, high school graduate. Sabi niya gano'n. Sa Walmart ako nag-work. Sabi ganyan. Hindi ako marunong sa mga online na yan. May gano'n sila. Tita, tawagan ko kayo. Sabi ko gano'n. Tapos sabi niya, yung anak ko na lang. Sabi niya gano'n. Anak ko na lang. Ay, sige po. So, yun. Huwag kayong titigan na kung hindi man siya, ask for referrals. Para hindi din naman kayo na nasayang din yung pag-connect mo dun sa tao. Kasi, minsan kasi, yung hindi naman magjo-join, pero sila yung nagkakapagbigay ng names
or yung mga tao na magtutulo o ano tawag yun? Magtuturo or ililid mo ikaw niya doon sa tao na pwede mong makapartner sa business. And then you have to categorize the people before you call them. Kaya importante, meron tayong listahan. Meron tayong notebook. Ayan, kadami kong notebook dito sa tabi ko. By interest, by their profession or by their community. So we have to categorize them and then learn kung ano yung mga personality nila. So we have to begin with this criteria. M-A-N-N. So yung first is means. They have the means. A is authority. N, network. Last, and needs. And use, ayun, yun. So yung apat na yun, when we call the prospect, we have to make sure kung pasok sila dito. Yan. Lahat naman kayo pasok dito. Kaya kayo nandito. Ayan. So yun. And use humor when we call them. So ano ba yung value proposition na sinasabi ko? So like for example, this is the example kung paano nyo sila i-approach. Okay. For example, wait lang ha, kasi natatabunan. Hi! Si Jel po ito. Kumusta po? I'm a health coach and connected to a US-based company. Ano to calling. Or, concerned po ba kayo na magkaroon ng health and financial freedom? Alam niyo po ba ang top 3 leading causes of death sa Philippines or sa Pilipinas according to DOH? Number 1 po is heart disease, number 2 is cancer, and number 3 is cardiovascular disease. Are you aware po ba na ang mga ito ay lahat ay related sa lifestyle and nutrition? Tapos, syempre, tatanungin mo siya. Yan, kakausapin mo siya. Oo naman. So, interested po ba kayo na magkaroon ng health or ma-maintain yung health? Or on another note po, regarding financial freedom, do you know po that 1 out of 2 Filipinos are in poverty according to Asian Development Bank? Diba ang taas? Ang taas. Are you currently looking for side income aside from your current job? Ayun. So, pwede nyo yung, yan yung value na ino-offer mo. So, when you talk to them by calling or prospecting, hindi yung parang ano ba yung sasabihin ko? Yun. Naka-ready ka. Meron kang note or script or pwedeng magpa-remind sa'yo or prompter na ano ba yung sinasabi habang kakausapin mo yung isang prospect. Yun. So, hindi lang tayo basta tumatawag or nangusta tapos isang oras na. Pwede rin sabihin natin, hello, I'm Jel. I am also in a hurry and I'm thankful na nakausap ko kayo. Can I get your, wag niyo na siyang tanungin. Wag niyo na siyang tanungin. Can I get your 1 minute or 2 minutes? No, kasi ang sagot nun ay no. Diretso na agad kayo dun sa value proposition. Tatanungin niyo lang siya. I'm a health coach and connected po ako sa isang US-based company. Concerned po ba kayo sa health nyo and your financial wellness? Ganyan. Tapos bigyan mo siya ng stats like parang to intrigue them and to trigger the conversation. So alam niyo po ba na ang top 3 leading cause of death sa Philippines according to the DOH is heart disease, cancer, and cardiovascular disease. So syempre pag may family member siya na may ganong sakit, so kakaroon siya ng parang, ano yan? What's that? So parang ganun. And then that is how you share your value. And then after that, you can set your appointment. Yan. Paano ba mag-set ng appointment? Siyempre, ganito yon. So get your foot in the door technique. So dapat ma-create yung trust. Kaya nga importante na na-build na yung relationship before you set up an appointment. And then, when you are asking them for an appointment, ma'am, ganito yung sample, ma'am, pwede po ba kayo sa Tuesday at 8 p.m.? Hindi yung
ma'am, kailan po kayo pwede? Ayan. Kasi pag sinabi mong ganun, hindi yan siya magbibigay. Hindi yan siya magbibigay ng time, hindi yan siya magbibigay ng date. Dapat ikaw yung magsasuggest. Sabihin mo, ma'am, what about Monday or Tuesday? Sunday or Saturday night? Ganyan. What about morning or evening? Mga ganun. 9 p.m., 9 a.m., 9 p.m. So, depende. Bahala kayo kung anong oras kayo available. So, do a non-salesy introduction. Kasi wag niyong sasabihin agad kung ano yung mga kailangan or mga isi-share nyo dun sa prospecting. Kasi 1 to 2 minutes lang yun. And then yung setting an appointment is very quick thing lang. And then do not sell right away. Do not be a pushy intruder. So, halimbawa, nakausap mo na siya by calling, huwag ka agad mag-present ng opportunity. Ay, ma'am, nagtitinda po kasi ako ng Yusana o meron po akong mga supplement dito. So, parang, ay, ayoko yan. Diba? Anong mapipil nung kausap niyo? Ay, titindahan ako nito. So, yun. Ang mangyayari, yung parang na-feel din natin nung habang nasa mall tayo. Ay, ako, nagtitinda pala to. Ganon. So, wag niyo na, ang purpose is to lock an appointment, to make sure na meron kayong set up na appointment. And then you have to intrigue them by telling yung value proposition na i-share mo. And what is your value proposition and why are you calling them? So ito yung sample. Yun yung value proposition. So meron na kayong naka-ready dapat na ganyan. Hindi niyo naman kailangan word for word na memorize or at least may note, meron kayong sample. Ayan. Yung anak ko nakikipagkompetensya sa akin. Wait lang. And sorry. So during the setting up an appointment, we are giving them yung, dapat pag nagsiset up pala ng appointment, better tawag. Wag chat. Hindi siya sa chat or sa text. Kasi wala siyang emotion. So, hindi pwedeng isinsone ka niya or pwedeng hindi niya papansinin yung sinasabi mo or pwedeng wala lang. Hindi niya yun take action or i-take for granted niya lang yung sinasabi mo. So, it's better to call when you are setting up an appointment. And then, you have to identify their problem first. Like, for example, yung sinabi ko nga kanina na, concerned ka ba sa health and financial freedom or wellness mo? So, yun yung problem. If they say, oo naman, o ano ba yan? So, yan. So, what is it? And then, fix a time and a day to set a phone or online presentation. So, yan. Yung katulad ng Zoom or ng Messenger. And remember, what's in it for me principle, yung nabanggit na natin kanina, and words to use when setting an appointment. Ito yung mga words na wag nating gagamitin. Like for example, interested. O yan, wag yung mga ganon. Are you interested, ma'am? Number 2, buying, yan, or selling. Yan. Dali lang, ha? Buying or selling. Or you can use, this will save, this will add value, or this will be useful. Yun. Instead of, are you interested? Or are you buying? Or are you selling? Ganyan, mga ganon. And then, be friendly, of course, and conversational and not too formal. Ayaw mo naman na word for word yung sinasabi mo. Dapat rin, yung
very comfortable din silang kausapin ka. And the best time is early morning or late evening when setting an appointment. Kasi pag ginawa mo siya during work time, nakakaano siya, nakakaabala. So, people will look at you as intruder, parang ganun. Lalo na pag may work siya or nag-office or nagtuturo. So, it's better early morning or late evening nagsiset ng appointment or ng tawag. And then, follow up within 3 to 4 days. Yun. So, wag yung sobrang bigyan mo na siya ng na prospect mo na siya, tapos nakipag-appointment ka, hindi mo siya na-follow up within 3 to 4 days. Parang sayang yung momentum. So, at least within those days or those limits. Okay, clear ba? Ano dyan yung mga nagawa nyo na or kailangan pang ma-improve? Kasi ako, yung kailangan ko pang ma-improve is yung prospecting and setting up an appointment. Kasi most of the time, ang ginagawa ko, chinachat ko lang. Tapos, sinisinson ako. Which is, I don't want it to happen sa inyo na sisinson lang kayo. Or yung hindi kayo pinapansin. Alam na nila yung sasabihin mo. So, parang ganon. Halata na. Halata na. So, kailangan medyo cautious talaga tayo in a way na hindi naman tayo nagsisinungaling, hindi naman tayo nagiging creepy, ganyan. So, we are still honest and ethical in the way we do it. Okay. Yes, continue. Malapit na tayong matapos. So, ito yung pinaka-highlight natin for tonight. How to overcome objections and closing the sales. Kasi marami talaga sa mga nagsisell or sa mga networking or sa mga ganitong klase ng business, yung word of mouth, direct selling approach, is yung how to handle objections. Kahit mismo yung sa experience ko, first time kung magkaroon ng objection is, alam niyo ba, 1 week after ko nag-join ng USANA. Ayan, nakwento ko na ito kay Ate G. A week after na makapag-join na ako sa USANA, like umuwi ako ng province. And I was so excited kasi taga Mindoro ako. And I really want yung family ko and yung mga relatives ko, ma-sharean ko kaagad. So, sobrang excitement. Hindi pa ako nakapag-training, wala pa akong nababasang mga ganito, hindi ko pa na alam yung mga books. Ang alam ko lang yung USANA na may ganyang opportunity. Tapos, excited na nga ako, umuwi pa nga ako. Yung pag-uwi ko ba naman, alam nyo na, wala pa yung cellphone ko. Nalugi na ako ng 9,000. Pero sabi ko, di bali, mag-join tong mga kamag-anak ko at yung pamilya ko. Yun talaga yung number 1 kong iniisip. Alam nyo, sila yung una kong objections. Yung family members ko. Number 1 ko silang objection. Hindi naman dahil they say no to me. But they say no kasi hindi nila naiintindihan yung product. And hindi ko rin alam kung paano i-handle yung objection. Kasi ang first objection nila is, networking yan, pyramiding yan, mga ganon. So, wala kaming kakilala. Wala akong oras, wala akong network, wala akong mga, hindi katulad mo, ganyan-ganyan. So, sabi ko, ay, ganun po ba? O sige. Adi, yung sinabi nilang ganun, parang inaccept ko na yung first no nila. Na hindi ko na-address kung ano ba yung dapat sinasagot. Meron tayong script. Okay, ready na ba kayo? Ready na. So, ito yung mga common objections na mai-encounter nyo. And I don't know kung na-encounter nyo na. Pero sa akin, na-encounter ko na siya lahat. Ayan. Number 1, hindi ako nagsusupplement. Yan, na-encounter nyo na ba yan? Yan, maraming beses na. Number 2, meron na akong ibang brand. Ayun, na-encounter ko na rin to. Number 3, healthy naman ako. Di ko na kailangan mag-supplement. Ayan, ano ko na rin yan, narinig ko na. Mga friends ko. Yung mga friends ko na healthy daw sila. Ayan, hello!
bati tayo. So, healthy sila. Mahal ang product nyo. Ayan, mahal ang product nyo. O kaya mas mura sa iba. Tapos yung next is, wala akong time. Ito naman, yung 1 to 4, more on sa product. Yung next is sa opportunity or dun sa business naman. Wala akong time or yung wala akong time, pwede din yung pag-i-invite mo sila. Like for example, magpe-present ka. Kasi iba yung prospecting, setting up an appointment, and then presentation. Which is hindi natin yun itatakal tonight kung paano mag-present. Next time na lang yun para sa practice. Yung wala akong time, pwede din yun. Yung mag-attend sila ng training or yung presentation. And then, busy ako. Tapos, umalis na yata si Miriam. Nalaglag na si Miriam? Hindi pa. And then, Wala na si Jel. Oo nga, nalaglag sa call. So, busy ako. Hindi pa yan ang priority ko. Ayan. Tapos 6, hindi ako interesado. 7, wala akong pera o pangpuhunan or wala sa budget namin yan. Yung vitamins. Hindi ako marunong magbenta or hindi ko linya yan. Tapos, may ilalabas ba akong pera dyan o pwede rin yan dun sa number 7. Sumali na ako sa networking, hindi ako kumita. May kilala akong sumali, walang nangyari. Kaunti lang kilala ko. Tanong ko muna sa partner ko. Hindi ko na kailangan yan kasi kontento na ako sa trabaho ko or business ko. Pyramiding ba yan? So, yan yung mga common objections na pwedeng nating ma-encounter. And I'm sure, baka magulat tayo pag hindi natin siya ine-expect. Kasi kailangan, ine-expect pala natin to. Kailangan, alam natin by heart kung ano yung mga sinasagot. And I have prepared a script. And if you want to learn kung paano siya isasagot, mag-email, i-send nyo yung email kasi hindi ko siya pwedeng i-send sa messenger. Ipapakita ko lang yung script. Okay. Ayan. So, medyo mahaba, 9 pages. So, hindi na natin siya isa-isahin. So, ganito yung ganito yung niya, itsura niya. So, ito siya. May 3 column. Yung first is yung number, tapos prospect, objection, yung hindi ako nagsusupplement. Tapos yung script to address. So, I don't mean na basahin nyo siya habang kausap nyo. Hindi. Kailangan, memorize nyo na siya by heart or ma-adlib nyo na siya or nyo na sa isip nyo kung ano yung essence ng mga sinasabi. So, ganun. And it is better, ang note ko dito is, it is better to handle the following objections during the actual conversation. During the actual conversation by Zoom, phone, or messenger, and not by text or chat. Yun. Huwag nyo silang i-debate. Maganda kasi yung, na-experience ko to sa pinsan ko. Kasi, sinabi ko sa kanya, mag-business tayo. Tapos sabi niya, wala akong kakilala. Yan. Sabi ko, tapos chinat ko siya, which is wrong. Which is wrong. Dapat pala, tinawagan ko siya. Sabi ko, ganito, ganyan, ganyan. Lalong hindi siya nag-join. Kasi nga, lalo na siyang na-offend. Debatera din ang pasaway. So, yun. Mas maganda na naunawaan natin yung script or yung intention na pwede natin sabihin. Yun. Meron na akong ibang brand. So, yun. Pwede nyo gamitin tong script. You can read it on your own. And pag may tanong kayo, pwede natin siyang practicein. Healthy naman ako. So, yan. Para siyang thesis, ginawa ko na talaga yan. Parang, napaka-OC ni Jen. Oo na. OC talaga. Alam niya ni Grace, kasi nagawa ako ng proposal. Diba? So, yung last na lang, pyramiding ba yan? Ayan. So, yan. Meron dito nakasagot. Pyramiding ba yan? Ano ba po ang definition niyo ng pyramiding? Ayan. So, the way you answer is by asking.
Ganon siya. So, mapapansin nyo, yung script is puro tanong. And then, until you get to the point na nakuha nyo yung point of view niya. And then, that's the time na i-share mo yung point of view mo naman. Or yung, ano yung product or ano yung opportunity. So, it's not debating. It's just asking question. So, ang sabi nga dun sa isang audiobook, the secret daw sa networking is knowing the things that you don't know. Ang lalim mo. Knowing the things that you really don't know. Ayun, that you don't know. By asking questions. Yan. Yun yung secret. Okay, next. May bonus ako na slide. Kaya wag kayong malalaglag sa call. Nalaglag na si Miriam. Pero okay lang. Baka naubos na yung kanyang battery. So, wait lang ha. Grace, malapit ka ng mga anak, no? Ilang weeks na lang. Naghihintay na lang, ma'am. CS ka ba? Sa 28. May date ka na. Ay, 28. Ka-birthday ni Asha. Sa 28 ng December or sa January? Oh, December. Ay, ngayon na pala. Sige, malapit na. Enjoy the moments of my life. Kaya nga eh. So yan. Thank you, Grace, sa time mo. Kahit ikaw kabuanan na. Kayang-kaya natin to. So, ito yung mga reference na kung saan ko pinagpupulot tong mga ito. You can read yung the Psychology of Selling and Persuasion. You can buy this book online. No, wala akong commission dyan. So, you can read these things on your own. And as the scientist, syempre yung mga products, lahat ng products nandyan. And maganda na mabasa natin siya on our free time. Kasi yan yung isi-share natin. And then, ito naman yung bonus slides. May pa-bonus pa talaga. Sales techniques that work. So, ano ba yung mga sales techniques? Marami pala. Hindi lang isa. The first is make the customer your hero. Ayun yung nabanggit na natin kanina. Yun yung pag-aralan natin today. And then, yung present contrast, ito yung mga before and after. Kaya importante, mag-picture-picture kayo ng sarili nyo. Like, uy, ganito ako kataba, or kalaki, or kaganda before. At ngayon, mas lalo akong gumanda. Ayan. So, present contrast. So, mahalaga din na nado-document natin yung progress. Like, yung mga customers natin, yung mga clients natin. Yung body trick naman is feeling close. Ayan, feeling close kayong dalawa. So, friend kayo. Yan. Kailangan yung approach mo sa kanya is very casual and then, yun, very light lang. Parang nagre-recommend ka lang or nagbibigay ka lang ng mga points na guidance. Walang PowerPoint. More on ano ka. Parang si Mentor Mara ito. Mahilig siya sa body trick. Yan. Mahilig siya sa approach na friend-friend. Ganyan. Friend-friend lang kayo. Yung guru approach naman, ito ako, mahilig ako sa ganito. Feeling expert. Ayan. Feeling ikaw yung may alam talaga ng product and opportunity. And this guru approach is applicable sa mga tao na busy, mga tao na ayaw napapadala sa mga emosyon or napapadala sa mga pakwela. Gusto nila logic. So, eto, bagay ito sa mga katulad ni na Tom, mga Sir Terence, mga ganyan. Mga guru approach. Pero it will take a lot of time and effort kasi you have to really, really learn and have the mastery ng product and ng opportunity. And you really have to position yourself na you're the best consultant na about yung sa ino-offer mo. Customer personality technique. Ano ibig sabihin nito? Bawat customer pala may kanya-kanyang motivation. So, kailangan maintindihan mo
kung ano ba yung nagpapatrigger ng motivation niya. For example, ay si customer, ano pala yun siya, mahilig doon sa ganitong kulay or yung mas type niya na casual, yung hindi masyadong pushy. Yun. So, pag-aaralan mo muna yung personality niya. Sanguine ba siya? Introvert ba siya? Ambivert ba siya? So, ano yung nagpapatrigger sa kanya para maka-join siya. Yan. And then last is need-based selling. Yung need-based selling is yung katulad nung kanina ginawa natin na we have to ask them a lot of questions para ma-identify talaga kung ano yung need nila. Yan. So, ano naman yung soft sell versus hard sell? So, naririnig na natin tong terms na to. And when to use it? Yung difference ng soft sell is parang nagre-recommend ka lang. Lalo na sa Facebook or sa social media, hindi yung buy now. Tapos may mga exclamation point pa. Hard sell yon. Yung soft sell is more on you are sharing your experience, sharing your yung nakuha mo na result dun sa opportunity, and hindi ka nagsasabi join now, mga ganon. Wala yung mga ganon na term. Ang hard sell naman ganon, yung limited offer, parang buy today, parang ganon, promo. Yan, mga hard sell yon. So when to use it? So choose hard sell when the product is temporary or limited or one-time use. For example, yung mga, hindi naman tayo sa business na ganun eh. Kasi dito, most of our approach talaga is soft sell. Ang emphasis ng slide na to is, our product is soft sell. Kailangan siyang, hindi siya yung pushy type of promotion. Tapos yung hard sell is, seller is temporary, door-to-door, telemarketer, or con. Buyer is temporary. For example, tourist, newcomer, inexperienced. Tapos, sense of crisis, yung limited lang yung product. Limited lang yung time, kumbaga. Halimbawa, tourist, yan. Limited lang yung time nila na nandun sa lugar. And then, supply exceeds versus demand. So, may surplus. Yung soft sell naman is they choose this when the product is repeated use. In our case, repeated use siya. For example, vitamins. Tapos yung mga, income, yung mga ganyan. And then, seller is permanent. So, katulad ko, I'm a permanent talaga. Kasi I'm planning to do this all my life. So, hindi ko na siya iniisip na magre-retire ako. Or, hindi ko alam, hindi ko ma-imagine, ano ba yung ginagawa nang walang ginagawa? So, feeling ko, ito na nga yung gagawin ko all my life. Seller is permanent. Buyer is, stable, familiar. So, parang yung mga kaibigan mo, kakilala mo, ka-church mo. No crisis or urgency. Hindi siya urgent. Tapos, established corporation, may name, may brand. Tapos, demand exists versus supply. So, yung supply is very limited kasi katulad nga nung vitamins, palaging na out of stock. And then, conditioning propaganda or like image or opinion building. So tayo, more on soft selling. Okay, clear naman ito, lalo na when we post something on our social media. Before kasi, akala ko hard sell. Akala ko, bilhin na kayo. Yung pala hindi. I really have to adapt na kailangan soft sell. More on recommending, sharing your experience, sharing your review. Kaya may mga review, di ba, sa mga websites or yung ano yung nakukuha mong results. Yun. But you are not telling me, uy, mag-join kayo. Actually, indirectly, subtly. And that's why we really need to set an appointment. And do the presentation act 1. And then using reverse psychology. Hindi natin to ginagamit kasi para lang to dun sa mga sa mga salesperson sa mall.
You won't be able to afford this kasi baka ma-offend yung mga tao. I'll show you something more affordable. How will you feel? Showing off limits or budget friendly. Tapos sabi niya, ano ako, cheap? Yung mga ganon. Bakit mo pinapakita sa akin mas mura? Ano ako, cheap? Di ba? Parang feel na ganon. Pero hindi naman natin yung gagawin dito sa approach na to. The point here is, sometimes we need to reverse yung psychology. Ay, ano, itong vitamins, baka hindi mo ito makaya eh. Baka kulang pa yun. Ma-open mo naman yung tao, di ba? So, wag yung gagawin. So ngayon, dahil we are done with our I really encourage na ito yung mga action steps or takeaways natin dito sa presentation na to. So, we have to maintain and open or maintain either 1 or 3 USANA business centers. So, ang one business center, you know that it can generate an income, a yearly income of 2.6 million per year. So if you have one business center right now, that one business center has the capacity to give you an income of 2.6 million per year, which is ang layo dun sa income ko dati. So, sa akin, I have already 3 business centers. Yay! May 3 business center na ako. And that 3 business center has a value of, kulang ng PHP, 8.2 million per year. Imagine if you're earning less than 600,000 pesos per year, you really have to consider. Kasi, that's the value. That's the capacity. Yung ibang mga nag-USANA, once you maximize, ibig sabihin ng maximize is yung na-reach mo yung 5,000 left, 5,000 right. And you maximize, yun yung ibig sabihin nun. You will be given another business center. So yung business center natin, nanganganak ng another business center. So kaya yung katulad ni Tita Mary, yung kasama natin sa team, yung 70 years old na siya. Executive Ruby Director. Yung kanyang business center ay nanganak ng more than 15 business center. So imagine mo yung 15 times 2.6 million. So ganun yung capacity to earn. Kaya mapansin natin, why these people in USANA, ang laki-laki ng income. Kasi yun, that's the secret. And then we have to keep them active by just purchasing if we have a one business center, at least 100 points of product movement every 4 weeks. And or 3 business center or more, kahit 15 na yan, kahit 20 na yan, 200 points of product movement every 4 weeks. So ganun lang siya. So imagine yung 200 points is around 20,000 pesos lang yun. So, yung inventory natin is only 20,000 pesos, which can earn 8.2 million pesos per year. So, sa akin, parang libre na yung vitamins. Pag na-maximize mo na siya, it will really provide you access to USANA products for free. For free na siya. Ayan. So, ang next action steps, I encourage all of us na mag-attend ng trainings, basahin yung mga books na shinare ko sa team, i-master yung USANA products and opportunity, and be the product of your product. And then, create an active prospect list. Yun yung kailangan natin. Connect with your prospects. And then, we have to set up an appointment with them, present the products and opportunity, close the sales all the time. Kasi pag hindi natin closing yung sale, hindi na natin siya matatanong. For example, how to close the sale? By just asking question. Do you think this product can help you achieve your dreams or your needs? Do you think this product will help you address what you are looking for? Yan. And then follow up, maximum 3 to 4 days. And then build your organization by duplication process and grow your customer base. So, kailangan maunawaan natin yung, ito talaga yung ginagawa
ito talaga yung ginagawa sa pagyuyusana. Yan lang, wala nang iba. So, kung meron pang iba, hindi ko alam. Basta, ang alam ko, yan lang yung ginagawa ng nagyuyusana. And if we find ourselves not getting any result, probably any of these or some of these are hindi natin siya na-accomplish. So, I highly recommend kung may mga na-encounter kayo na mga person before na hindi nag-work out yung networking nila before, probably one of these or some of these are not, hindi nila ginagawa or hindi na ituro sa kanila ng kanilang mentor. So ngayon, dahil naibigay ko na sa inyo ang baton, Ate G, naibigay ko na ang baton ha. Kayo naman, I can do it! We can do it. Kasi pag alam naman natin yung ginagawa natin, it's really easy. Walang magic sa pag-networking. It's just the process, the time, and the confidence. Yun nga, belief dun sa ginagawa, and then sa product, and sa opportunity, and sa team na makakatulong sa atin. So, any question dun sa ating mga na-discuss bago tayo magtapos? Ayan, I will turn off the audio. Thank you so much.